Hey, God's morning mga kapatid. Today is Tuesday at araw po ngayon ng Martes, no? At ngayon pong June 17, 2025 ay tayo naman po itadako sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 1. Tayo po ay tutungo doon sa verse 3 and 4. At ito po yung pamagatan nating Comfort's mission, no? Healing hearts to heal others, no? Sabi nga, mission, no? To comfort, no? At tunghayan po natin ang pahayag na ito. At muli sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sasamahan ng aking partner at upang ating tunghayan ang talatang ito. God's morning mga kapatid, sabi po dito sa 2 Corinthians 1, 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. 4. Inaaliw niya tayo sa ating kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita ay binabago mo, Panginoon, sinasamahan mo sa kanilang kapighatian. Nawa, Panginoon, patuloy mo palakasin ang aming mga pananampalataya, ganun din ang aming mga katawan, Panginoon. Sa ganoon, mapaglabanan namin ang anumang gawa ng kaaway dito sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Ganun din po sa mga nakakarinig ng iyong salita na nagdadanas ng kapighatian, ng sakit ng katawan, Panginoon. Alam po namin na ikaw po magpapalakas sa kanilang mga katawan at magpapagaling at magtatama sa kanilang mga sakit, Panginoon. At sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon, sa kanilang kagasusan sa pagpapagaling, Panginoon, alam po namin na ikaw po magpo-provide ng lahat ng ito. Lalo na po kayo na Kuya Chris at Chakina ay, Panginoon, nakasalukuyan ay nakakonfine pa rin sa ospital. At saka si Nanay Lina para sa kanyang operasyon sa mata, Panginoon. Alam po namin na kayang-kaya niyo po silang i-comfort, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman at ganoon din sa pinansyal na pangangailangan nila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa mga nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal at nagkakaloob po sa bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin ating Panginoon Diyos at sa ating bahaging ito ay maganda nating pag-usapan ang pagpapalang ito mula sa ating Panginoon at sa ating pag-aaralan natin ngayon. Ito po ay sabi nga ay tayo ay babaling sa ikalawang sulat ng Apostol Pablo nating binasa. At ang sabi nga, tandaan natin, ating babalikan, si Apostol Pablo ay isang taong masasabi po nating naranasan ang maraming paghihirap, persecution, paglalakbay. Imagine natin, wala pang kotse noon, wala pang mga transportation nating lakad lang, tapos sakay ng barko, nakita natin, mga personal na masasabi nating kabilang ang personal na pakikibaka na sa ating buhay ngayon. Meron din tayong halos katulad nito, at masasabi natin sigurong mas maalwan ang ating pakikibaka sa panahon ngayon, At sa gitna ng lahat ng ito ay makita natin na si Apostol Pablo ay hindi nawalan ng pag-asa dahil alam niyang may Diyos na patuloy na nag-aalaga sa kanya. At dito sa talatang ito ay makikita natin kung paano niya inilarawan ang pinagmulan ng kanyang kaaliwan at kung paano niya ibahagi iyon sa iba na ngayon ay ating pag-aralan. Tuklasin natin
ang sikretong ito o sabihin natin ang revelation ito ng pinagmumulan ng lakas ni Apostol Pablo na maaari nating magamit sa ating buhay sa kasalukuyan. At ang ating talatang ito ay siyang nagpapakita ng napakahalagang katotohanan sa pananampalataya nating mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ito ay masasabi nating cyclical nature na awa at kaaliwan ng Diyos. Isang cycle ng awa at pagbibigay ng comfort ng ating Panginoon Diyos. Hindi ito isang one way street lamang, no entry, no. Sabi nga kundi ay makikita po natin ito na ang pagbibigay ng ating Panginoon Diyos ng tunay na kapahayagan sa ating buhay, Sabi nga na nakasentro sa pagiging instrumento ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunghayan natin. Sabi nga, una, doon sa ating binasang talata, ay nakita natin o nabasa natin na ang Diyos bilang ang pinagmulan ng lahat ng lakas at kaaliwan. Sabi nga, anuman ang ating dinaranas, makikita natin ang kaaliwang ito. Anuman ang ating mga pagsubok, makikita natin ang comfort na ito, ang kapayapaan na ito, biyaya ng Diyos. Dahil siya ang source. Pag sinabi natin siya yung source, siya yung pinagmumulan ng lahat ng ito. Sabi nga dun sa unang binasa, sa unang bahagi, sabi dun, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Andun po yung word na purihin. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Ang ating lahat ng pagpupuri, dahil nga siya ang source natin. Sabi nga, ang dapat natin siyang purihin. Sabi nga, hindi ito basta-basta aliw lamang. Ito yung masasabi po nating the ultimate comfort, yung galing mismo sa puso ng Diyos, Hindi ito yung napadaan lang na by accident, Hindi po. It means, nandyan siya sa lahat ng ating lakbayan ng buhay. Nakatulad ni Apostol Pablo, nagkaroon din siya ng sakit, nagkaroon din po siya ng na-persecute siya. Marami siyang struggle at na maaring sa buhay natin ay katulad tayo ni Apostol Pablo na nararanasan natin ang mga pakikibaka o hamon ng buhay na sa atin ay ating nararanasan. Ang sabi nga, ang ultimate comfort na ito ay ang Diyos mismo ang source natin. Hindi tulad ng pansamantalang ginhawa na maaring inaalok ng mundong ito. For example, pagka minsan may problema, saan ang punta? Minsan, may problema ako, inuman tayo. May mga ganong, o kaya may problema ako, so punta tayo sa ganitong lugar. Sabi nga, pero nawala ba yung problema? Hindi, nandun pa rin. Sabi nga, ito yung mga pansamantala. At sabi nga, kapag, isa pang halimbawa natin, di ba kapag tayo may sakit, pwedeng uminom ng gamot para mawala ang sakit. Tama po ba? Pero ang kaginawaang bigay ng ating Panginoon Diyos ay parang yakap ng isang ina na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa at laging may pag-asa. Nung tayo mga bata pa, Pag tayo may sakit, punta tayo sa ating nanay at yayakapin naman tayo ng ating nanay kahit sa gitna ng anumang unos na ito. Ganon din ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ito ay tulad ng isang living water. Alala ko tuloy dyan, sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa John 4 verse 14. Sige, tunghayan po natin ito. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi nga, dito sa yugtong ito, yung yugto ng Samaritan woman at ng ating Panginoong Jesucristo, ay nabanggit niya ang talatang ito. Siya sasalok ng tubig, subalit wala siyang panalok. At ang Samaritan woman ay
nabigyan ng pag-asa na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat alam ng Panginoon Diyos ang pagkakasala ng Samaritan woman, ay nagbigay ng pag-asa ang Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, there's a living water na nasa ating buhay, at yan ay ating Panginoong Jesucristo nung tinanggap natin. At ito nagbibigay ng ultimate comfort, no? Di ba? Pagka tayo pagod na pagod, no? Makikita natin, nahanap natin malamig na tubig at upang tayo maibsan ang ating pagod, maibsan ang ating nararanasan, no? Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, tagasunod na ating Panginoong Jesucristo na ating tinanggap, isang paalala sa atin na bagamat tayo ay dumaranas ng mga paghihirap at pagsubok na ito, nangako ang ating Panginoon Diyos, no, na ito ay nasa atin na. Kaya nga makapapansin po natin, sinabi ng Panginoon Diyos, siya ay mamumuhay sa atin, no, na ito ay bubukal sa ating kalooban. Hindi nauubos, hindi naglalaho, at tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso. At yan ang pag-ibig ng Diyos. At yan ang tinanggap nating kaligtasan mula sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo nga, sabi nga, tayo po, di ba, pagka po tayo binigyan ng ating kaibigan ng payo na wag mo na lang isipin yan, no? Sabi nga, parang ice cream na matamis pero hindi tutugon sa gutom ng kaluluwa, no? Parang mamaya gutom ka ulit. Mamaya malungkot ka na naman ulit. No? Pero pag ang ginhawa ng Diyos, no, ang ating tinanggap, para po itong full meal na nagbibigay po sa atin ng kabusugan sa ating spiritual at emosyonal na pangangailangan. Sabi nga, ito ay nai-address. Kaya nga sa ating mga kapatid, kapag merong tayong mga problema, ilapit natin, no, sa ating mga kapwa mananampalataya o kaya sa ating mga pastor, no, na magbibigay sa atin ng comfort na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, sa halip na umasa tayo sa mga solusyon ng mundong ito, o mas mahalaga po na dumiretso tayo sa source, sa ating Panginoon Diyos, ang Diyos mismo na sabi nga na walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan. Ang sabi po sa atin ng Jeremiah 31, verse 3, ano po, sabi sa atin doon ng ating talatang yon. Jeremiah 31 verse 3. Jeremiah. Lampas. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila. Kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Ating Panginoon Diyos ay tapat, no, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga po ang Panginoon Diyos ay nagpapakita sa atin, no, sa bahaging ito. Sabihin, pag hinahanap natin siya, no, pastor, nanalangin naman ako, pero bakit hindi ko naranasan, no? Minsan, tandaan po natin, again, lagi natin nababanggit ito, kapag ang ating panalangin ay hindi tumutugon ayon doon sa ating sariling kapasyahan, kinakailangan po nating mag-intay at ilid tayo ng Panginoon sa kanyang redirection. Nagbibigay po siya sa atin ng tamang gabay sa bawat isa sa atin. Hindi niya po tayo iiwanan sa kawalan. No, tutulungan po niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Yan po yung mga pangako ng Panginoon Diyos na saklaw ang lahat na ito sa ating buhay. Na kailanman, hindi niya tayo iiwan. At hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, doon sa ating pagpapatuloy ng ating aral na ito ay sabi nga sa ikalawa, no, tayo ay tatanggap, sinabi niya doon, ng kaaliwan, no, kanyang kaaliwan. Sabi nga, we are the recipient ng comfort na ito. Sabi niya doon sa sumunod na talata, di ba? Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian. At sa gitna ng ating mga pagsubok, no, ang Diyos ang ating refuge
and sanctuary, no? Pag naririnig natin yan, our refuge, no? Ano nga ba yung pagiging refuge na ito at sanctuary ng Diyos sa gitna ng pagsubok? Diba? May halitulad po natin dito sa pagiging parang isang typhoon shelter, no? Parang evacuation center, no? Na sabi nga ay na makikita natin na ito ay nagbibigay ng katatagan sa atin sa gitna ng bagyo, isang muog na kung saan tayo ay ligtas, no? Kahit anong lakas ng ulan o bagyo, no? Masasabi nating dahil ito yung ginawang evacuation center o yung shelter natin, ay ligtas tayo. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay higit pa dyan. Hindi lang siya pansamantalang kanlungan, kundi permanenteng safe house na nagbibigay ng kapayapaan o ng peace, no? At lakas, strength. Kahit nasa gitna tayo ng mga chaotic o mga chaos, no? O mga masabi nating chaos, dilubyo, parang gano'n, ano? Para siyang inang umaakay sa anak na natatakot sa dilim. Yan po ating Panginoon Diyos. Kahit na hindi natin siya nakikita, ang ating Panginoon Diyos, mararamdaman po natin ang presensya at proteksyon ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Nahum 1 verse 7, no? Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Amen. At dito parang sinasabi ng talata na parang ito yung 24/7 convenience store, ano? Na ang Diyos ay siya po ay bukas, no? Kahit hating gabi, no? Handang magbigay ng ginhawa sa mga hihingi ng tulong. Ito po yung nagpapakita sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan. Kanyang at sabi nga po tayo po ay bibigyan ng lakas ng ating Panginoon, ng pag-asa sa ating mga pinagdaraanan. Kapag tayo ay overwhelmed sa problema, no, lagi po nating tandaan, hindi required na kaya mo lahat, no? Minsan parang, no, kaya ko yan. Kaya natin lahat, no? Sabi nga, ang Diyos ay hindi lang emergency hotline na tatawagan kapag desperado ka na o pag sabihin natin wala ka ng malapitan, no? Siya ang permanenteng address. Ito po lagi natin tandaan. He is our permanent address, no? Na ang permanent address ng ating puso, na doon dapat tayo tumira, na hindi parang bisita lamang. Bibisita muna ako sa ating Panginoon, di ba? Minsan pagka tayo ay sasamba, naririnig natin yung, magsimba ka naman para mabawasan ang iyong kasalanan. Hindi po ganun. No? Kasi ang ating Panginoon, nung tinanggap natin siya, nandun na tayo sa permanenteng address natin. That is the permanent address. Sabi nga, tayong lahat ay parang mga estranghero. We are just a tourist, no, sa mundong ito. Dahil ang permanente nating kalalagayan ay sa piling ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa halip na magpanik, no, mag-refresh tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. No? Sabi nga, ano yung pagre-refresh na ito? Pray, samahan mo ng tiwala. Doon makikita natin ang rest o kapayapaan ng Diyos o kapahingahan ng Diyos sa ating problema, sakit, at sa ating mga kinaharap na hindi natin maunawaan. Ano po? At sa ating pagpasok doon sa pinakang climax ng ating talata, sinabi doon na upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ating Panginoon Diyos, ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. No? Ito yung pagiging, sabi nga, yung mga experience natin, o yung mga na-experience na ating mga kapatid, ang siyang nagiging pagpapala sa iba. Bakit? Kasi pag napakinggan natin, nalaman natin ang istorya ng buhay ng isang mananampalataya o ng isang nating kapatid at kung paano siya tinulungan ng ating Panginoon, pinalampas ng Panginoon sa hamon ng buhay, ay doon tayo nagkakaroon ng pag-asa na nagiging pagpapala, no? Yung mga istorya, mga sabi nga, ito yung mga nababasa natin na ganun pala nangyari kay Apostol Pablo.
kung kinaya ni Apostol Pablo, hindi siya iniwan ng Panginoon Diyos, ganun din pala ang Diyos ang gagawin sa akin. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. At dito po mga kapatid, ang kaaliwang natatanggap natin ay hindi para sa atin lamang. No? Ang kaaliwan na hindi na ito ay sabi nga parang may halintulad natin sa buhos ng ulan, sa sabi nga sa tuyong lupa. Hindi ito natitigil sa isang lugar lang, hindi ho ba? Kundi dumadaloy para patubuin ang buong paligid. No? Ganon din ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang ginhawang ating natatanggap ay dapat na ipamahagi at hindi itago. Sinabi rin niya sa Genesis 12 verse 2 and 3. No? I will bless to be a blessing. Na kung ang Diyos ay parang ilaw ng poste sa dilim, tayo naman ay dapat maging kuryente na nagdadala ng liwanag o linya ng kuryente sa mga nasa kabilang bahay. Sabi nga yan yung kable, masasabi natin kable ng kuryente, para tayong yan, na hindi tayo magkakaroon ng power unless nakakonect tayo. Hindi magkakaroon ng ilaw sa isang tahanan kung hindi tayo connected. Sabi nga merong pinagdadaluyan at yung ilaw na yan ang siya nagdadala ng liwanag. Ito ay isang blessing na dapat nating ibahagi. Ang pagtanggap natin ng kanyang kaaliwan ay nag-uudyok sa atin na maging instrumento ng kanyang grasya. Ang ating testimony ng kanyang ng pagmamahal, ng ating nararanasan at ang ating empatya o empathy natin sa mga taong nasasaktan ang siyang nagpapatuloy ng gawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga tayo bilang nagiging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos, tayo ay mga instrumento ng Diyos upang maipakita ang pagmamahal at ang grasya ng Diyos sa mundong ito. Ang ginawa ay parang blessing pipeline, na kung hindi ito dumadaloy, mababarahan at nabubulok. Kaya tandaan, yung ating mga pagpapala, wag nating hadlangan. Huwag nating hadlangan yung ating mga biyaya, yung ating mga gifts. Tuloy po nating ibahagi ito sa iba. We are blessed to be a blessing to others. At sa ating pagtatapos mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kaaliwan. He comforts. Tayo ay tumatanggap. We are the receiver, the recipient. At pagkatapos ay nagbibigay tayo ng kaaliwan sa iba. Huwag nating hayaan na mabarahan ang mga pipeline na ito. We comfort others. Ito ang mission, the mission of comfort. Isang cycle of grace na nagsisimula at nagtatapos sa ating Panginoon Diyos. Ito ang essence ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo mga tanggap ng biyaya, kundi mga tagapagbahagi rin ito. Ito ang tunay na pahayag sa buhay natin. We are blessed to be a blessing. Kaya nating dumaloy ang mga pagpapalang ito. Naway mga kapatid, ang aral na ito na ating natutunan ay magbigay sa atin ng inspirasyon. Na sabi nga, nasa ating pakikipag-ugnayan, patuloy natin pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa, patuloy nating hanapin ang kanyang kaaliwan at ipamahagi ito sa mga nangangailangan. Kapatid, God bless and have a wonderful day. At sa bagay ito, nais ko namang ibigay ang ilang nalalabing oras para sa aking partner. God's morning mga kapatid. God's morning po. Muli, ito pong ating natutunan ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating mga pinagdadaanan sapagkat ang Panginoon po ang ating comfort, ang ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa anumang ating dinadanas ngayon sa ating panahon. Sabi nga po dito, yung patuloy tayong manahan sa presensya ng Panginoon at ang presensyang yon ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kaaliwan sa mga pinagdadaanan ngayong dito sa panahong ito. At patuloy po nating bigyan ng ating atensyon ng ating Panginoon. Nabanggit din po dito na kanina na parang binibisita lang natin ang Panginoon kapag tayo ay kailangan natin siya.
Hindi po ganun. Dapat everyday po, kahit po tayo ay nasa rurok ng tagumpay, kailangan kasama natin ng Panginoon. At kahit po tayo ay nasa uh, way ng pag-abot ng ating tagumpay, dapat kasama po natin ang Panginoon. Every day po, every minute, dapat kasama po natin siya. Lagi natin sinasangguni kung ano man ang ating mga sitwasyon, ano man ang ating mga panagdadaanan, sapagkat ang Panginoon po ang nakakaalam kung ano ang kinakaharap natin, kung ano ang bukas na mangyayari sa atin. Doon lang po tayo manahan sa presensya ng Panginoon at sabi nga po dito sa Deuteronomy 33:27, sa mulat mulapay ang Diyos na ang inyong tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan, mga kaaway ninyo'y kanyang pinagtabuyan at inutusang kayong sila'y lipulin ng lubusan. So, ang mga kaaway po nandito lang sa paligid natin. Ang Panginoon po ang magtatanggol sa atin. Ang Panginoon po ang magtataboy sa anumang masama ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Kung ito man po ay sa pinansyal na pangangailangan natin, sa ating kalusugan, sa ating pamilya, at sa lahat po ng bagay na gumugulo sa isipan natin, ang Panginoon po ang magtatanggol sa atin. Ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapaglabanan ang bawat sitwasyon ng ating buhay. Then kung ano po yung natutunan natin, kagaya nitong mga God's Morning, Bible study na ginagawa natin, share po natin sa iba. Sapagkat sabi nga po kanina, ang blessing natin na natatanggap sa Panginoon, gaya ng mga salita niya, ay kailangan nating ibahagi sa iba. Nang sa ganon, magkaroon muli, mapunan muli tayo ng bago. Kasi kung ikikimkim po natin sa ating sarili at hindi natin i-share sa iba, hindi na po tayo mabibigyan muli. Ibig sabihin, barado na tayo. Yung pipeline kanina na illustration, barado na. At saka, halimbawa, yung sambaso ng tubig, kung punong-puno ka na, at wala na pong papasok na ibang tubig kasi aawas lang siya ng aawas. Mas maganda po ibahagi natin sa iba nang sa ganon mapunan tayo ng bago. Nang sa ganon kung dumating man sa atin ang mga pagsubok, alam na natin kung paano natin i-handle ang mga sitwasyon na ganon. So yun po, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon at ang Panginoon po ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Kuya Chris, pagaling ka po. Nawa makita ka na namin this coming Sunday. Maraming salamat po. God bless po. Hey, iyan ang ating Panginoon Diyos. At tayo naman po ay umako sa ating mga partner online. At ito po ay siyempre pinangunahan tayo ni Pastor Pe sa mapagpalang umaga. At batiin na agad natin ang angkan ni Pastor Pe, ang Andal at Tilyaga family, no? At sinundan tayo ni Caroline Mercado, aking kapatid, no? Na yan, at batiin na natin ang kanyang angkan, buong angkan. Yan. At ganun din ang Kuya Chris, pagaling, no? At batiin natin ang kanyang buong angkan. Ganun din si Winnie Patual. No, batiin na rin natin ang buong angkan ng Dalangin at Patual family. Yan, good morning. At sinundan tayo ni Ate Cindy. Yan, mula sa Pampanga. At batiin na rin natin ang buong angkan. Yan. At syempre kasama rin natin si Ate Carmeline, ang Azucena Tanyo. At patuloy nating batiin ang kanyang buong angkan, no? At nandito rin ang angkan ng Arocena mula sa Liliw, Laguna. Binabati rin natin si Edna Arocena. Yan. Ganun din si ating kapatid mula sa Middle East, no? Si Sister Marife Fatual, no? Sabi nga ay ano nga ba yan? Nalimutan ko tuloy. Yan. At batiin na rin natin ang kanyang buong angkan, ano? Yan. Yung binati ko. Kauna-unahan. Ganyan ba? Batiin na rin natin ang angkan ni Pastor Pe. No? Buong angkan. Sabi ko, Andal at saka Artilyaga family. No? Yan. Okay? Yan. Kay
Yun, naalala ko na. Kay Sister Maripe, no? Sava Alker, no? Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. At yan. Andyan din si Kuya George, no? Natatawa si Kuya George kasi magkasama po kami niya ni Kuya George sa Qatar. Kasama rin po natin at ating batiin na rin ang ni Kuya George dyan sa Bacolod, no? Ang Pios, no? Yan. Good morning. Sino pa? Yan. Kasama rin natin ang ating Nela Nonosa. Ang angkan ng Nonoso, Talavera family. Yan. Batiin na rin natin. Yan. Yan. Okay. Sino pa? Okay. Yan. That's all. At yan. Kay brother, yan. Angkan ng Kapus, no? Angkan ng De La Cruz. Kay RD De La Cruz. At kay Kuya Jimmy Gunyo. And that's all, mga kapatid. At purihin ating Panginoon Diyos. At sa mga kapatid nating magli-late watch, no? Na ating nakakasama. Yan, kasama rin natin si Sir Dennis, no? Ang ating mga kapulisan, no? Sir Dennis, ingat po kayo. At patuloy na ingatan ating Panginoon Diyos. At ang inyong mga kasama sa patuloy na paglilingkod to serve and protect ang ating lugar. Salamat po at patuloy kayong ingatan ating Panginoon Diyos. And that's all. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Upang sa amin pong pag-aaral ng 2 Corinthians 1, verse 3 and 4. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang gumabay, nagturo sa amin at ang siyang aming we acknowledge, Lord, na siya ang guro na sa amin ang nagturo, Lord, ng paksang ito. The Comforts Mission, Panginoon, healing hearts to heal others, Lord. Isang bahagi, Panginoon, na nagpapakita ng iyong presensya sa bawat isa sa amin. Muli, maraming salamat sa lahat ng ito. Patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan, tulungan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Isipin at ganoon din sa aming mga pananalita. Patuloy naming idinadalangin ang bawat isa sa iyong kalakasan at sa iyong kagalingan ay pagkakaloob. Muli, maraming salamat sa kagalingan ito. Ito po inaangkin na namin, Panginoon, especially sa kagalingan ni Kuya Chris, ni Nanay Lina, ni Chakinay, O Lord, at ang aming mga kapatid na sa ngayon ay nakikinig, Panginoon, na may mga kaaramdaman o mga sitwasyon, Panginoon, depression, anxiety, mga kahinaang spiritual, Panginoon, Panginoon, na nangangailangan ng iyong gabay, ng iyong comfort. Patuloy namin idinadalangin ng bawat isa. Muli, sa iyo po ang kapurihan at karangalan. At sa lahat ng ito, salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong proteksyon, sa iyong provision sa aming buhay. At patuloy po namin itong dinadalangin at pinupuri ang iyong pangalan. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Again, O God, we thank you and we praise you. This I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.